Mali. Meron na akong sinilas ng mga papel. Sige, isa lang. Kasi nga, may tatanong lang ako sa inyo. Kasi, patungkol ito sa ating pag-aaral sa hapon na ito. Ang sabi nga ng ating teksto, all Scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yan. May ballpen ho kayo, no? Yan. Meron kasi kung itatanong sa inyo. Meron na ba lahat? Meron na lahat? Ang isasagot lang nyo ay yes or no. Yes or no lang ang sasagot nyo. At ang tanong ay ganito. Ito ang tanong. Do you believe the inerrancy of the Bible? Ano yung inerrancy? Naniniwala ba kayo na ang Biblia ay walang kamalian? Naniniwala ba kayo na walang error ang Bible? Yes or no? Sagot na kayo ba? Para mamaya ano? O tapos kolektahin mo na Mrs. Oreta. Ibig sabihin, yan ang paniwala ninyo. Yan ang paniwala ninyo. Walang kumu-question sa paniwala ninyo. Okay? Do you believe the inerrancy of the Bible? Naniniwala ba kayo na ang Biblia is without error? Yes or no? Yes or no? Okay? Nakolekta na lahat? Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na ang Biblia ay walang error? Yes or no? Okay. Yes or no lang? Ha? Yes or no lang? Yes or no? Naniniwala ba kayo na ang Biblia ay walang error? Yes or no? Do you believe the inerrancy of the Bible? Perfect yung Bible. Ganun na lang yun. Oo, parang ganon. Parang ganun yun. Perfect ba ang Bible? Parang ganun. Hindi. Ha? Ate, kitang mukha mo. Sorry. Hindi, okay lang ba? Okay. Itinanong ko kasi yan kasi itinanong din yan sa mga major US Talaga? denomination at ito ang kanilang katugunan. 82% of Methodist, 82% of Methodist, 89% of Episcopalians, 81% of United Presbyterians, and 57% of Lutheran, and 57%. Okay. Okay, tama lang. Okay. Salamat po sa inyong sagot. Ano? Ito ang kanilang tinanong yung major denomination sa US at ito ang lumabas sa survey. 82% of the Methodists, 89% of Episcopalians, 81% of United Presbyterians,
57% of Lutherans and 57% of Baptists answered no. They don't believe that the Bible is without error. They don't believe. Yung mga major denominations sa US, nakakalungkot. Sa atin, meron lang 3 sumagot na no. At yung iba ay yes. Okay. Ibig sabihin nun, ay marami ang naniniwala dito na ang Biblia ay walang kamalian. Amen. 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 Kaya tapos na. Muli na tayo. Kaya nga, ibig sabihin, itong mga major denominations na ito, they don't believe that the Bible is without error. At meron pang mga nagsasabi, today, to say that you believe that the Bible is inspired by God and without error in all that it affirms puts you in a group of fanatics. Ibig sabihin, pagka sinabi mo ang Biblia sa panahon na ito ay walang error, ikaw ay branded as fanatics, intolerant, o ikaw ay isang fanatikong tao. Fanatikong tao. At even many who claims to be evangelicals will not appear the Bible is without error. And many professors in evangelical colleges do not accept the biblical account of creation as true. Marami nang hindi naniniwala kay Adam and Eve. Sinasabi nila na hindi totoo yung creation na yan. Yan ay katang-isip lamang. At yan ay sinasabi, ay tinuturo sa mga Bible college pa sa Amerika. At meron pa nagsasabi na kinakailangan na ang Biblia ay i-rewrite na tumutugma sa modern knowledge. Ano ba yung modern knowledge? Ibig sabihin yung modern knowledge, kung ano gusto mo, yun ang gawin mo. Kung ano yung tama sa iyo, yun ang tama. Ibig sabihin, tama sa iyo yan, okay, tama sa iyo yan. Pero ako meron akong ibang pinagbabatayan. Yung tama sa akin, yung tama sa iyo, hindi mo pwede maging tama rin sa akin. Ibig sabihin, hindi na nawawalan na ng value ang salita ng Panginoon. These critics maintain that inerrancy is not all that is important. Hindi na importante yung inerrancy na yun, kung may error man o wala. Ang mahalaga ay meron kang personal relationship with Jesus Christ. Amen? No? Ibig sabihin, kinakailangan magkaroon ka lang ng personal relationship. Bahala na kung mali o tama ang Biblia. Kaya nga nangyayari, they argue that the whole inerrancy is not scholastic and it imposed on the author of the scripture to scripture standards of accuracy that they themselves did not hold. Kaya nga ba, ang tanong dyan ay ganito, is the inerrancy of the Bible a trivial issue? Sabihin, walang halaga na ba ang katotohanan na walang kamalian ang Biblia? Hindi na ba ito binibigyan ng importansya? Kasi yung mali o hindi? O kaya nangyayari na if the Bible errs on some historical facts, then how do we know that it is accurate on other historical events such as Christ's virgin birth, bodily resurrection, and ascension? Tingnan nyo,
Marami mga tao hindi naniniwala sa virgin birth. Hindi totoo yan. Hindi mangyayari yan. Imposible yan. Tama, imposible yan. Kasi yan ay ginawa ng Diyos kasi walang imposible sa Diyos. Yung Bible resurrection, sinasabi nila na hindi naman ka nabuhay sa mga patay, hindi naman nabuhay si Jesus. Ibig sabihin, ninakaw lamang ng mga apostol yung katawan at pinalabas na siya ay nabuhay na magmuli, pero hindi naman siya nabuhay na magmuli. Ibang tao yung nabuhay doon, ibang tao yung ginanit nila doon. At pagkatapos yung pag-akit sa langit ni Jesus, hindi katotoo yan. Namalikmata lang yung mga apostol dyan. Ilan ba yung namalikmata na yun? 500! Kung namalikmata yung 500, sabay-sabay. Sabay-sabay na namalikmata 500 tao. O kaya sinasabi marami na if we can be sure of the historical account, accuracy of the Bible, how can we know anything about Jesus? Kasi Jesus, the Jesus of the Bible could then be a composite fictional character invented by the early church. Mangyayari niyan kung walang basihan, kung hindi accurate yung Bible, nangyayari si Jesus ay parang kathang-isip na lamang na kinreate ng mga apostle ng panahon ng New Testament. The main problem is that if we say that there are errors in the Bible, then we set ourselves up as judge over the Bible. Pagka ikaw nasasabi ng mga error ng Bible, dinajudge mo ang Bible. Ikaw mismo ang nagiging judge ng Bible. Kaya nga mga kapatid, kung nangyayari nga, maraming tao ang ginagawa na lang sa Bible ay pick and choose. Yung pick upin na lang kung ano yung passage na pwede sa kanila at hindi nila gagawin yung passage na nakaka-offend sa kanila. Pick and choose. Pero ang sabi ni Charles Spurgeon doon, he points out that faith that accepts one word of God and reject the other is not faith in God at all, but rather faith in one's own judgment and preferences. Ibig sabihin nun, kung pick and choose lang gagawin mo, wala kang faith sa salita ng Panginoon. Ang faith mo nasa sarili mo. Pero ano nga dapat gawin? Ano dapat gawin? Must we then take a blind leap of faith with regards to biblical inerrancy? Ibig sabihin, pikit mata na lang natin ba tatanggapin ito na may kamalian ang Biblia na wala na tayong gagawin? O kaya, must we refuse to recognize or wrestle with problems in the Bible? Ibig sabihin nun, pababayaan na lang ba natin na ganyan yan? At hindi na natin gagawa ng paraan yan? O kaya, or are there good reasons to trust in the Bible? Kung meron mang kamalian yung Bible, meron bang good reason yan para pagtiwalaan natin ang Bible? Meron ba? Of course. Yes. Yes. There are good reasons to trust the Bible because what? Number one, the Bible is the Word of God. Yan ang katotohanan. Sapagkat sinasabi yan. Sabi nga, all Scripture is God-breathed. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. The word means breath out of God, which is what? Which is God is the originator of the Bible. Ang Diyos, sa Kanya nang galing ang Bible. Hindi ito galing, marami kasi nagsasabi na ang Bible ay kay sinulat lamang ng tao. Totoo yan!
Sinulat ng tao yung Bible para sa tao. Hindi sinulat ng aso yan para sa aso. Kaya, ang sabi, the Bible did not come from the best religious ideas of the apostles or prophets. Hindi ito nanggaling sa magandang idea lamang ng mga propeta at mga apostol. Ito ay galing sa Diyos. Ito it originated when God spoke to them and they wrote down the words of the Scripture. Sinabihan ng Diyos ang mga tao, pinili niya mga tao upang sabihan ng kanyang salita. Pero hindi naman, but God did not dictate the words of the Bible. Hindi niya sinabing, oy, Roger, ito sulat mo, no? Ganito, word for word, ganito. Hindi ganon. Kundi, He used the personalities and styles of the various human authors. Okay. But God originated it, and thus, the final product is preserved from error. Paano yun? Paano nangyari na isulat ng mga tao yung gusto ng Diyos, pero hindi naman pala dinikta directly? Paano nga ba yun? Kung babasahin natin yon sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ay ganito ang sinasabi. For the prophecy came not in old time by the will of men, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Ibig sabihin nun, hindi galing yung lahat ng mga hula, hindi galing nung unang panahon, ay hindi galing sa kalooban ng tao, kundi sa mga taong ibinukod ng Diyos. God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Yun ang paraan. Isang illustration dyan ay nung naglakbay si Pablo papuntang Roma, at nung sila ay nasa gitna ng dagat, ay nasa lubong nila ang malakas na bagyo. At ganito ang nangyari. The ship was caught by the storm and could not head into the wind. So, we gave way to it and were driven along. Sabihin, yung mga sailor ng barko, ginagawa nila ang paraan para i-maneho o i-drive yung barko, pero sa lakas ng hangin, kasi nung araw, wala namang motor yung barko, kundi sail lang yun, sail o layag. Kaya tumatakbo yung barko dahil merong sail, may layag. Itong bagyo na ito, yung malakas na hangin, ito yung nagtulak sa barko at hindi na nila makontrol yung barko kahit na anong gawin nila. Kahit na anong gawin nila. Pag meron kasing timon yan eh. Alam mo yung timon? Yung rudder doon sa barko, yung gumaganon nasa ilalim ng dagat. Yung kasi ang nagbibigay ng direksyon, hindi na rin nila makontrol yung timon. Kaya gusto nilang pumunta sa kanan, ang ginagawa ng hangin, pinupunta sila sa kaliwa. Kaya ibig sabihin, they were driven along. At pagkatapos, doon sa verse 17 ay ganito, when the men had hoisted it aboard, they passed ropes under the ship itself to hold it together, fearing that they would run aground on the sandbars of Syrtis. They lowered the sea anchor and let the ship be driven along. Sabihin, hinayaan na nila na
na yung barko ay tangayin o tangayin ng hangin. Ganon din. Ganon din ang nangyari sa mga sailor. Ganon din. The Holy Spirit moved the authors so that the words they wrote were the word God intended. Inspired. Kinasihan. They were moved by the Holy Spirit na kung ano yung susulat nila. Kaya nga, since the Holy Spirit is the Spirit of truth, sabi nga, Spirit of truth, He did not superintend errors. Siya ang Espiritu ng katotohanan, hindi siya maglalagay ng kasinungalingan o kamalian doon sa salita ng Diyos. Okay, kaya nga the Bible is the Word of God. That the Bible is the inspired Word of God because the Bible says so. Sinabi ng Biblia na siya ang salita ng Diyos. Para ba sinasabi mo para ba sinasabi mo sa iyong sarili na ako ay malakas? Ako ay malakas. O sinasabi mo sa sarili mo na ako ay matalino. Sinasabi mo sa sarili mo, ikiniklaim mo sa sarili mo na ikaw ay matalino, pero matalino ka nga ba? O tatanungin mo ang Bible, totoo ba sinasabi mo Bible na ikaw nga ay salita ng Diyos? Kasi nga, nangyayari, but anybody can make a claim like that, and it doesn't prove a thing. Kaya nga, so how do we verify whether or not the Bible's claim is true? Paano natin malalaman na yung claim ng Bible ay tama at ito ay yung katotohanan? Kasi sinasabi ng Bible na siya ang salita ng Diyos. Sinasabi ng Bible na siya ay inspired Word of God. Sinasabi ng Bible na siya ay walang kamalian. Pero paano mapapatunayan na siya ay walang kamalian? Paano? Paano nga ba? Paano nga ba? Kaya nga, we must approach the Bible properly. Ibig sabihin, para malaman mo ang katotohanan, lapitan mo siya ng maayos na paglapit. Kasi ito sinasabi sa Proverbs chapter 3 verse 34. Ang sinasabi, God mocks proud mockers, but gives grace to the humble. Kung lalapit ka sa Diyos na ikaw ay nagmamataas, kung ikaw ay nagmamataas na naglilibak lamang, naglilibakin ka rin ng Diyos. Pero kung ikaw ay lalapit sa Kanya na mayroong kababaan loob, He will give grace to you. At ang sabi pa ng ating Panginoon Jesucristo, if anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Okay. Kasi maraming contradiction daw sa Bible. Ang sinasabi kasi ni Matthew, iba sinasabi ni Matthew kaysa sa sinasabi ni Luke. Iba rin sinasabi ni Mark kaysa kay John. At iba naman sinasabi ni John patungkol kay Matthew. Nagkakaroon ng contradiction. Tama ba, mali? Tama, mali? Ibig sabihin, pagka tinignan mo yung gospel ni Matthew, parang naiiba doon sa gospel ni Mark. No. Kung titignan mo yung gospel ni Mark at ikukumpara mo sa gospel ni Luke, para bang naiiba. At para pagka tinignan mo naman doon sa, kasi yung tatlo yung synoptic gospel, yung pang-apat, yung kay John, naiiba na naman ang sitwasyon. Parang nagkakaroon ng kontradiksyon. Okay. Okay, bigyan natin ng example yan. Meron isang tao. Ngayon, yung tao na ito, meron siyang kaibigan. At yung kaibigan niya, nalaman niya na yung nanay ng kaibigan niya ay namatay. Namatay. Ngayon, nung napagtanungan
kanya isang tao kung bakit namatay, yung nanay pala niya ay nag-aabang ng bus, doon sa bus stop, at nabundol ng bus at namatay. Hindi nagtagal doon sa living, doon sa lamay, napag-alaman niya doon sa pamangkin ng kanyang kaibigan na yung nanay pala niya, kaya namatay, nasakay sa kotse at nabundol yung kotse at tumilapon yung sa labas yung nanay at yun ay kinamatay. Ibang version. Ibang version. Kung naniniwala ka doon sa kaibigan doon sa kakilala mo na nagsabing nasa kasaan, ba yun ang paniniwalaan mo. Kung paniniwalaan mo yung pamangkin, na tumilapon, tumarsik sa kotse, yun ang paniniwalaan mo. Pero ang nangyari pala ay ganito. Ganito pala ang nangyari. Yung nanay niya, habang naghihintay ng bus sa bus stop, nabundol ng bus. At merong nagmagandang loob sa nanay niya at isinakay siya sa kotse. At dinala sa ospital. At habang papunta sa ospital dahil mabilis ang takbo, nabundol yung kotse at tumilapon yung nanay sa labas ng kotse at yun ay kinamatay. Kulang lang. Ibig sabihin, iba't-iba ang pananaw sa pangyayari. Pero yun ang talagang nangyari. Walang kamalian. Nakuha nyo? Kasi, yung interpretation sa Bible ay ganun din. Interpretation sa Bible, let's apply to our message. Una, the issue is being willing to submit to God. If you come to the Bible to find fault with it and to provide yourself with the excuses to continue in rebellion against God, you will find supposed errors. Kung gusto mo talaga ng error talaga ang magbibigay sa iyo. Kasi, but if you come in submission to God with the desire to follow His ways, you will find solutions to the most of the difficulties. Number one, first, the different accounts make it obvious that the various authors were not fabricating a story in collusion with one another, or they would have ironed out these apparent differences. Hindi sila nagsasabuatan. Ibig sabihin, isinulat ni Matthew itong gospel na ito para sa mga Hudyo. Isinulat ni Mark itong gospel na ito nung habang sila ni Peter ay nagtatravel. Kaya maiksi yung gospel ni Mark at very fast-paced yung pangyayari. At itong kay Luke naman, isinulat ito ni Luke dahil ito ay request ng isang mayamang tao na ang pangalan ay si Theophilus, na isang Griego. Kinumisyon siya. At ang ginawa ni Dr. Luke ay siniyasat niya from the beginning. Yung kay John naman, ito yung spiritual sign of the gospel. Ibig sabihin, lahat ng mga pangyayari nito ay merong kani-kanyang time, elements, and places. Iba-iba ang hindi sila nagsabuatan, hindi sila nag-usap, hindi sinabi ni Mark, Matthew, ito sinulat ko, i-correct mo yung sinasabi mo dyan. Hindi ganon. Kaya nga, obviously, they make obvious that the various authors were not fabricating a story. They were not
fabricating a story. They were not fabricating a story. At second, we have no reason to doubt the integrity of the eyewitness account. Wala kang dahilan para pasubalian mo yung katatagan ng mga eyewitness na ito na sumulat ng Bible. At number third, since they were there, and I wasn't there, paano mo questionin, wala ka naman dun? Hindi ka naman, wala ka dun. Anong question mo dun? Ibig sabihin, since they are truthful men of integrity as the totality of their writing shows, I would need strong, compelling evidence to say that they are in error, even if I cannot harmonize the account. Hindi mo may harmonize ang account na yun. Dahil nangyayari nga, sabihin, ang intention mo ay mali. Hindi ka lumalapit sa Diyos with the submissive spirit. Kaya nangyayari sa iyo, error ang nangyayari sa iyo. At mahirap mong questionin yung mga tao na ito dahil wala ka naman doon. Wala ka doon. Wala tayo doon. At ang natanggap natin ay finished product na lamang. At ang pinag-uusapan natin dito na Bible ay hindi yung King James. Hindi ito yung American Standard Bible. Hindi ito yung NIV. Hindi. Ang pinag-uusapan natin Bible dito ay yung original text na Bible na wala na ngayon. Na hindi na natin makita kung nasa. Kaya tayo, ang pinag-uusapan natin dito sa Bible nito ay itong ating Bible na natanggap ngayon. Pero accurate pa rin itong Bible nito kahit na ganito. Pinag-uusapan dito na walang error ay yung Bible na original text. Original text. And you must come to God with submissive, obedient spirit of faith in Jesus Christ. He will reveal to you the truth of His Word. Kaya mangyayari, you will grow, kung ikaw lalapit sa Panginoon with submissive and obedient spirit, you will grow to discover that the Bible is true in all its teaching. It's true to all its teaching. This is the heart of the issue. If there are errors in the Bible, then how can we trust it? Kung may error sa Bible, paano natin ito mapagkakatiwalaan? So, how can we be sure that the Bible is without error? Paano natin sigurong ang Bible ay walang error? There are two ways to reason. Number one, by deductive evidence. Deductive evidence, the God of truth would not inspire error. Yan ang katotohanan yan. Deductive evidence. In deductive argument consists of a major premise o yung major na saligan and minor premise and a conclusion that stems from two premises. Mamaya malalaman natin yan. Any deductive argument is only as good as its premises. If a premise is faulty, then the conclusion is invalid. This argument would not prove anything to a skeptic, but it ought to carry some weight with those who agree that the Bible is inspired by God. Gawa natin an example. Number one, major premise. God
is a God of truth. God is a God of truth. Supporting verses, Titus 1:2, sinasabi niyan, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Hebrews chapter 6 verse 18, sinasabi diyan, there are two reasons na hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. And Psalm 119 verse 160, ang iyong salita ay nakabatay sa katotohanan. Sabihin nun, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Yun ang major premise. Yun ang, ito yung major, ito yung pangunahing saligan, pangunahing batayan. Major premise. And the minor premise, God breathed out or originated all the scripture. Hebrew 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God breathed. 2 Peter chapter 1 verse 9, all prophecy is inspired. All prophecy moved by the Lord. Ang conclusion, the scriptures are God's truth. Ang conclusion yun, ang sabi nga, ang conclusion sa John chapter 17 verse 17, ang sinasabi nun, sanctify them with your word. Sanctify them with thy word is truth. Kaya nandoon yung katotohanan na that a true God cannot originate error. Okay. Isa pa example. Major premise. Jesus, ito kasi deductive argument. Galing sa Bible itong lahat ng information na ito. Lahat ng information na ito galing sa Bible. At yung Bible na nag-explain sa kanyang sarili. Deductive argument. Mamaya, yung ibang argument naman ang ating tatalakayin. Major premise. Jesus Christ believed and taught that the Bible is trustworthy and without error. Ito yung saligan. Ito yung mahalagang saligan na si Jesucristo ay naniniwala at nagtuturo na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan at walang kamalian. Minor premise, tayo, I believe in and follow Jesus Christ. Kung ikaw ay naniniwala kay Jesucristo, ang conclusion doon, I must believe that the Bible is trustworthy and without error. Kung naniniwala kay Jesus Christ, ibig sabihin nun, ang conclusion nun, naniniwala ka na ang Bible ay mapagkakatiwalaan at walang kamalian. Okay? Nakukuha ba niyo? Isa pang major premise. Jesus believed that the scripture to be authoritative. Kung naniniwala si Jesucristo na ang scripture ay authoritative, tayo ay naniniwala rin at sumusunod kay Jesucristo bilang tagapanguna ng ating pananampalataya. I believe in Jesus and follow Jesus. And ang conclusion doon na ang scripture is to be authoritative. Ang scripture ay authoritative. Bakit naging authoritative? Tingnan ninyo ano. Doon sa Matthew chapter 4, matapos ng 40 days and 40 nights ng pag-aayuno, ng fasting ng ating Panginoon Jesucristo, tinukso siya ng dyablo. At ang sabi ng dyablo sa kanya, if you are the Son of Man, turn this stone into bread. Gawin mo itong bato na ito na maging tinapay. Kasi 40 days and 40 nights siya nag-ayuno, wala siyang pagkain. Nagugutom siya. Ang kanyang physical body ay nagugutom. Pero ano sinabi sa kanya ng Panginoon Jesucristo? Ano sinabi? It is written.
Nasusulat. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Authoritative pa rin yun. May authority. May authority. Ngayon, hindi pa rin tumigil yung tempter. At sinama siya ron sa isang mataas na lugar. At ang sinabi sa kanya ay, lumundag ka! Hindi ba ikaw nasusulat? Kaya nasusulat. Hindi ba sinabi, gumamit na si Satan ng Word of God. Hindi ba ikaw nasusulat na pagka ikaw ay lumundag, ay magpuprovide ng may mga anghel na sasapos sa iyo at hindi tatama ang iyong paa sa mga bato. Gumamit siya ng major premise pero faulty yung premise niya. Kaya ano sabi ni Jesus Christ? It is written, do not tempt the Lord thy God. Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. At hindi pa rin nagtapos yun doon. Dinala siya sa isang lugar na kung saan ay nandun doon yung mga kaharian at sinasabi, ibibigay ko sa iyo lahat na ito. Ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Ang sabi ni Satan sa kanya. Ano sabi ni Jesus sa kanya? It is written, lumayas ka, Satanas. At ito'y nasusulat. Ito'y nasusulat na sambahin mo lamang ang iyong Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Authoritative. Sapagkat lahat ng mga sinasabi ni Jesus Christ ay nagko-quote siya sa lahat ng ministry, lahat ng sinabi niya, lahat ng kanyang ginawa ay sinasabi niya na it is written. It is written. Galing sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, Jesus believed the scripture to be the word of God, not the word of man. Kaya nung siya nagmi-ministeryo, sinabi niya, hindi ba ikaw nalalaman yung sinulat ni Moses patungkol sa akin? Hindi ba ikaw nalalaman yung mga sinasabi doon sa mga awit, sa psalm ni David, ay patungkol din sa akin? Ito ay sinulat ng mga tao noon na ito ay patungkol sa akin. Kaya nga, Jesus believed the scripture to be the word of God, not the word of man. At hindi lamang yun. Jesus believed in the factual historicity of the scripture. Naniniwala rin siya kay Adam and Eve, si Jesus. Kasi, ang sabi ni Jesus sa argumento tungkol sa mga pag-aasawa, kaya ba dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama, ang kanyang mga magulang, at siya ay makikisama sa isang babae at sila ay magiging isa. At dinugtungan pa niya ito na what has God joined together, let no man put asunder. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya naniniwala siya doon sa marriage. Naniniwala siya kay Adam and Eve dahil sinabi yun sa Genesis chapter 2. Okay. Hindi lamang yun. Jesus believed in the very words and even letters of the scripture to be authoritative, reliable, and significant. Ang sabi niya, lahat ng bagay ay lilipas. Subalit ang salita ng Diyos, kahit na yung tuldok lamang, ay hindi ito malilipas hanggat ito ay hindi magkakaroon ng kaganapan. Amen? Amen. And Jesus thought that His own words were the authoritative, trustworthy Word of God. Ang sabi doon sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. At pagpunta mo sa
sa 14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Siya mismo yung salita ng Diyos. Siya mismo. Yan ang makikita natin doon sa deductive argument. And pag-aaralan na natin yung inductive evidence. Ito yung outside the Bible. Ito yung outside the Bible. Kanina yung sa deductive argument, ito ay within the Bible. Yung Bible mismo ang nagsasabi na siya ay totoo. Pagkatapos ito yung inductive argument, ito yung magsasabi from the outside that the scripture is true and without error. Okay, the Bible has been authenticated as accurate prophetically, historically, and scientifically. Ang una, prophetic accuracy. There are hundreds of prophecies in the Bible that were made in some cases hundreds of years before they were fulfilled, with too much specific detail to be mere coincidence. Kay Jesus lamang, more than 300 prophecies ang napulfil sa Kanya in His coming. Alam nyo, hindi coincidence yan. Lahat ng yan ay nangyari at inihula ng salita ng Panginoon. At yan ay nangyari dahil ito ay sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ito ay dapat mangyari. And historical accuracy, in spite of the numerous critical scholars who have attempted to disprove the historical accuracy of the Bible, none have succeeded. Isang kritiko ang isang pangyayari ang nangyari nga na kinikriticize nila ang Bible, yun ay kang race na Hittite ay hindi totoo yan kasi wala naman historical event yan. Yung sinasabi doon sa Old Testament na yung lahi ng Hittite hindi, they don't exist. Ikinreate lamang yan at kathang-isip lamang yan ng mga gumawa ng Bible. Pero dumating ang panahon noong 1900 na uncover yung city o yung capital ng Hittite na nandoon, nakasulat mismo yung race ng Hittites. Kaya accurate ang Bible when it comes to history. At hindi lamang prophetic accuracy, historical accuracy, kundi scientific accuracy. Although the Bible is not science textbook and should not be pushed beyond its intended purpose, there are no proven scientific inaccuracies in the Bible. Mga kapatid, pagka pumunta ka sa buwan, wala kang nakikitang tao doon. Kahit Ilocano, wala doon. Kahit pumunta ka sa Mars, walang tao doon. At walang mabubuhay na tao doon. Dahil itong mundo na ito ay kinreate ng Diyos para sa tao lamang. Sapagat narito lahat ang pangangailangan ng tao upang siya ay mabuhay. Nandito ang hangin, nandito ang tubig, nandito ang lahat ng basic necessities to sustain life in itself. Walang po pwedeng mabuhay. At alam ba nyo, na kung ikaw ay pupunta sa outer space, titira ka doon sa space station for 100 days, pagbalik mo rito sa lupa, lumpo ka. Hindi ka makatayo. Kasi, you will not survive there. You will not survive. Kahit na anong gawin ng siyensya, ay hindi nila ma-disprove ang Bible. Kaya nga,
we can rest in the fact that there are no proven scientific inaccuracies in the Bible, even though it was written thousands of years before modern science. Sa aking pagtatapos, tatapos din. Meron isang tao na sa kanyang buhay ay i-dedicate niya ang kanyang buhay upang i-disprove na ang Christianity ay hindi totoo. Hindi totoo si Jesus Christ, hindi totoong may Diyos, hindi totoo yung Bible, at walang katotohanan yung mga pinagsasabi ng mga ministro, mga pastor na yan, na merong creation. Hindi totoo yan. Dahil siya ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga ba, sabi niya, according to Josh McDowell, he was an agnostic at college when he decided to prepare a paper that would examine the historical events of the Christian faith in order to disprove it. Yan ang kanyang misyon sa buhay. I-disprove ang Christianity. At baliwalain si Jesus Christ ang lahat ng maturo ng ating Panginoon Jesucristo. And then what happened? What happened? However, he converted to Christianity. And he says he found evidence for it, not against it. Napatunayan niya sa kanyang buhay na totoo nga na mayroong Jesus, na mayroong kaligtasan, na mayroong Diyos, at totoo ang Bible na walang kamalian. Napatunayan niya that truly the Bible is inerrant and is the inspired word of God. Amen. To God be the glory.